Gusto mo pa bang magkaanak? I asked him, for me 3 is enough. Ramdam ko na ang pagmamahal nila sa akin, at mahal din nila ang isa't isa. Tumango siya sa tinanong ko. I want to feel how to carry a baby jam, iyong pagkalabas sa sinapupunan mo, ako yung unang hahawak. Gusto kong maranasan yun. Gusto kong nasa tabi mo ako, habang nagli-labor ka, nasa tabi mo ako habang inalagaan natin ang baby. Nagtitimpla ng gatas, nagpapatahan, pinapaliguan, binibihisan at pinapatulog ang bata. Gusto kong maranasan iyon, pero kung ayaw mo hindi na lang. Parang hinaplos ang puso ko sa sinabi niya. Ang mga iyon ay hindi niya naramdaman, dahil malaki na ang tatlo nang makita niya. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. I can feel the stubbles on his face. Sorry kung hindi mo nagawa dati. Kung inalam ko lang sana ang nangyari. He caught my words. It's okay, I'm a bad back then. It's a karma for me. I'm bad for hurting you. Karma is great, ngayon nagsisi talaga ako. Darating din tayo dyan Zero, kung tayo pa rin, hamalakhak ako, kaya umiba na naman ang mukha ni Zero. Simpre hindi mo naman ako sasaktan diba? Sabi mo yan, pero pwede mo naman maranasan iyon, kung tatanggapin mo anak niyo ni Ate Zero. You can do that, you can. Sabi ko ikaw hindi siya. Sa'yo, hindi sa kanya. Hindi ko nga yun anak, kung anak ko yun. He stopped and think, pero malabo talaga, hindi ko talaga yun anak Jam. Akala ko ba okay na tayo dito? Pwede niyang magawa iyon sa anak ni ate. Pero kung anak niya nga talaga yun, wala na siya sa aming tabi, nandoon siya kay ate. But, he is here, and he's not the father of the baby. I'm happy because of that. Kahit ilang beses na pinagdukdukan ni ate, na anak iyon ni Zero, hindi pa rin natitinag si Zero sa kanyang paniniwala, na hindi niya iyon anak. Kung sino man ang ama nun, sana hindi niya sasaktan ang kanyang mag-ina. Not my ate or even the baby. Yes, tapos na tayo doon, pero ang akin lang gusto mong maramdaman ang feeling ng isang tat. Nararamdaman ko na iyon sa tatlo Jam, hindi niya ulit ako pinapatapos. Okay, Zai. Easy, kalma. Surrender na ako sa biro ko. Seryoso na siya eh. Tulog na tayo baka mabuntis pa kita dyan, aniya at ipinikit ang mata. Sinaman ko siya ng tingin, at kinurot sa tagiliran. Kahit papaano nakalimutan ko ang mga problema ko kanina. Nakatawa ako dahil sa pang-aasar kay Zero. Pero hindi pa rin mabubure kinabukasan ang panibagong hamon na naman sa buhay namin. Dumungaw ako at hinalikan ang labi, ilang segundo ang paghinto ko roon, hanggang sa naramdaman ko ang sukli niya ng halik. Humiwalay ako sa aming halik, at sinagsik ang aking mukha sa kanyang leeg, ipinikit ko ang aking mata at natulog. The next day I woke up because of the noise. Naghagikhikan ang tatlo sa parteng paanan namin ni Zero. Hindi ako tumayo at pinakinggan ko muna ang kanilang usapan. Hindi sisipain ko na lang si Daddy, dinig kong may nag-volunteer. No Elian, ganito sisigaw na lang tayo para magising sila. Bakit ba gusto nyo ba silang gisingin kuya? Si Cronus iyon, siya lang naman ang nagkukuya sa kanilang tatlo. Gumuhit ang ngiti sa labi ko dahil sa kanilang usapan. Talagang sisipain pa nila si Zero ha, at kung ano-ano pa nilang plano. Ang hindi alam, naririnig ko ang pinag-uusapan nila. Minabuti kong huwag gumalaw, para hindi sila makahalata na gising ako. Basta Cron, si Daddy una nating gisingin, iwan natin si Mommy dito, tapos aalis tayo iwan natin siya. No, show nga ka ba Elliot? Alam kong si Elian iyon. Napapikit ako dahil sa mura ni Elian. Sino ang nagturo sa kanya nun? Wala namang nagmumura sa bahay na ito. Saan nila natutunan ang mga salitang iyon? Malalagot talaga. Ang bata pa nila para magmura. Stop saying bad word kuya, magagalit si Mommy. Good boy talaga itong si Cronus. Masunerang bata. Sorry okay, kasi itong si Elliot ang pangit ng idea. Paano kung umiyak si Mommy dahil wala tayo? Ang hina mo talaga kahit kailan. Anong mahina? Tumaas na ang boses ni Elliot. Santukan. Namayani ang sigaw ni Elian sa loob ng silid. Hudyat na iyon na umupo ako sa kama. Kita ko kung paano lumaki ang mata ng dalawa sa gulat, nagulat ang dalawa nang makita nila ako. Habang si Cronus naman ay malayo ang tingin.
Akmang magsusuntukan talaga ang dalawa, nakataas na ang maliliit nilang kamao. Papaluan ko sila eh. Mariin ko silang tiningnan, doon ay dahan-dahan nilang binaba ang kani-kanilang kamao. Kung magsusuntukan kayo, humanap kayo ng bagong mommy, sabi ko at bumalik sa pagkakahiga. Mabilis na pumunta ang dalawa sa taas ng kama. Umupo sila sa gilid at gilid ko. Hindi ko sila pinansin at hinanap si Cronus. Niyakap ko ang bunso, at hindi pinansin ang dalawa na malapit nang umiyak. Iiyak ngayon parang kanina gusto pang magsuntukan ha. Leksyon yan sa kanila, dapat magmahalan sila, dahil sila lang rin ang magkakapatid ang magtutulungan, kapag lumaki na sila. Mommy sorry na, kasi naman at iyon umiyak na si Elliot. Hinayaan ko siyang umiyak, hanggang sa nagising na si Zero na nasa tabi namin. Napabalikwas pa, at bamulong ng malutong na mura, ang pinakawalan bago niya hinawakan ang dalawang kamay ni Elliot, na kumukusot ng kanyang mata. What happened? Anong masakit? Ano Elliot? Bakit ka umiiyak? Oh my God! Nag-alalang sabi niya sa anak nang makitang umiyak. Hinaplos niya ang ulo at pinatahan. Pinatahan niya si Elliot, habang ang mukha niya ay alalang-ala na kung ano na ang nangyari sa kanyang anak. Naramdaman ko naman si Elian, na idinikit ang kanyang mukha sa aking leeg. Mommy sorry na. Ikaw ang mommy ko, hindi naman kami nagsuntukan, kaya hindi kami hahanap ng ibang mommy aniya. Pero hindi ko pa rin siya pinansin. Dahil nakadikit ang kanyang mukha sa aking leeg, naramdaman ko ang pagkabasa ng leeg ko. Elian is now crying on my neck. Daddy Kuya Elian is crying too. Sumbong pa ni Cronus na kayakap ko, narinig niya ang hikbi ni Elian. Oh my God, napasinghap si Zero dahil sa narinig. Kinuha niya si Elian na nakadikit sa akin at niyakap. He wiped his son's cheeks. Tinanong-tanong niya ang dalawa, kung bakit ito umiiyak. Ang dalawa naman ay tinuro ako, kaya tumingin sa akin si Zero. Inirapan ko siya at binalik niya ang tingin sa dalawa. Takot naman pala Akala nyo ha, hindi ibig sabihin na ako lang ang babae dito, hindi ako masusunod. Bahala kayo dyan. Ilang beses ko nang sinabi na hindi mag-aaway, dahil magkapatid sila. Pinapaalala ko iyan sa kanila, pero nagawa pa nilang magsuntukan. Hindi ko sila pinalaking ganyan. Jam bakit umiyak itong dalawa? Hindi na niya mapigil ang magtanong sa akin. Itanong mo dyan sa dalawa. Nagtatampong boses na sabi ko. Tinanong naman niya ang dalawa, at sumagot naman sila habang humihikbi. Napapikit pa si Zero nang malaman kung bakit sila umiyak. Bakit ba kayo magsusuntukan? Magkapatid kayo diba? Hindi dapat yun, dapat mahal nyo ang isa't isa, pangaral ni Zero sa dalawa. Hindi sumagot ang dalawa at nakayuko lang. May kung anong binulong si Zero sa dalawa, kaya napatingin sila sakin. Unti-unti silang umalis kay Zero, at pumunta sa gawi ko. Walang sabi-sabi sinimulan nilang halikan ang aking pisngi at labi. I rolled my eyes, this is my weakness. Kinuha ni Zero si Cronus, at ang dalawa ay dumikit sa akin. Mommy sorry na, hindi na kami uulit mag-aaway. Hindi kami aalis dito, hanggat hindi mo kami napapatawad, lakas loob na sabi ni Elian. Pumikit ako at niyakap ang dalawa. I can't resist this baby of mine. I love them very much. Kaya sana sundin naman nila ang isa kong gusto, na huwag silang mag-aaway. Forgiven. Basta huwag mag-away ulit. Kapag nag-away ulit, alam nyo kung ano gagawin nyo, maliit ang mga mata kong sinabi. Tumango ang dalawa at hinalikan muli ako sa pisngi. Tumawa ako habang hinahalikan nila ako. Tumayo na kami para makakain. Naunang lumabas ang tatlo, at huli kami ni Zero. Pinaiyak mo pa talaga halos atakihin ako sa puso, akala ko kung ano na ang nangyari, madrama pang hinawakan ang kanyang dibdib. Ayaw ko kasing nag-aaway sila, sabi ko. Hinigit niya ako at mahigpit na niyakap. Hinalikan pa niya ang itaas ng ulo ko. Thank you for making them a good person. Salamat sa pag-aalaga sa kanila ng maayos. Ngiti lang ang sinagot ko kay Zero. Of course they are my sons, obligasyon kong palakihin sila ng mabuti sa abot ng aking makakaya. I love them, kaya gusto ko maayos sila pagka lumaki. Hindi yung nag-aaway, ayaw ko noon. Sabay kaming lahat na lumabas ng kondo, habang dala-dala ang kani-kanilang bagahe. I will miss this place,
I took a glimpse at the surrounding, before closing the door. Kinuha ni Zero sakin ang bag na hinahawakan ko, at siya na ang magbibitbit. Doon na muna kami kina Zero, hanggang hindi pa ayos ang lahat, hanggang may gulo pang nagaganap. Nasa parking area kami, ang tatlo ay excited dahil first time nilang pumunta sa bahay ni Zero, kahit ako ay unang pagkakataon ko rin ito. Si Myrna ay excited din, nagdadaldal na ito ngayon. First time kong pumunta sa bahay niyo sir. Malaki siguro iyon kukuha talaga ako ng litrato, at papakita ko kina Bidang. Zero chuckled because of what she said. Nasa biyahe kami, at tahimik lang nang tumunog ang cellphone ni Zero. He looked at his phone and answered the call. Hindi na ako nakinig dahil mukhang seryoso ang kanilang usapan. Ang tatlo naman ay parang inaantok pa, ayan kasi nauna pang gumising sa amin. Ilang minuto pa ang lumipas, nang pumasok ang sinasakyan namin sa isang malaking gate. Halos lumabas ang mata ko dahil sa laki. May dalawang guard din ang bumukas ng gate. Nasa entrada na kami nang huminto ang sasakyan. May mini fountain pa sa gitna na may garden. Really? Sa kanya ito? Talaga sa iyo ta? Tanong ko, hindi ako makapaniwala. Sobrang laki. Kina mama, dito muna tayo. Hindi pa gawa ang bahay natin, aniya at kinalas ang kanyang seatbelt. Bahay natin. Talagang may bahay kami. Baka sa kanya lang iyon, wala naman akong inambag. At bakit kami nandito sa bahay ng magulang niya? Nakakahiya. Binuksan niya ng pinto ang tatlo, at lumabas na kasama si Myrna. Ang mukha ni Myrna ay manghang-mangha rin sa laki. I feel you Myrna. I felt my body glued on the chair, hindi ako makagalaw sa kaba. Baka nandito ang pamilya ni Zero. May mga kasambahay na pumunta sa amin, at kinuha ang bagahe namin sa likod ng kanyang sasakyan. Kumurap-kurap ako bago binuksan ang pintuan, dahil busy rin si Zero sa mga dala namin. Pagkalabas ko hinawakan ni Cronus ang aking kamay, new environment na naman ito sa kanya, kaya takot siya. Kahit mabigat ay binuhat ko siya, tinago naman niya ang kanyang ulo sa aking leeg. Ang dalawa ay busy kay Zero. Tara na, hinawakan pa ako ni Zero sa baywang. Hindi ako gumalaw, nandoon pa rin ako sa aking kinatatayuan. Natatakot ako, pag-aamin ko. Ngumisi ang makong. Why? I'm here, and this is the safest place na mapupuntahan nyo. Mayroong guards dito, kesa doon sa kondo nyo. Isa rin iyon sa iniintindi ko, pero ang magulang niya ang problema ko ngayon. Paano kung hindi niya tanggap ang mga anak ko? Paano kung magalit sila? Ayaw ko nun. Baka nandito kasi ang magulang mo, natatakot ako, nauutol kong sabi dahil sa kaba. Don't be, wala sina mama dito. Nasa States sila ngayon, doon sila nakatira, kaya huwag kang matakot, nandito ako. He said with assurance. I sighed and closed my eyes. He kissed my cheek and pushed my hips to walk. Naglakad na kami papasok sa isang magarbong pintuan. Sina Ellen at Elliot ay napawaw pa nang makapasok kami sa loob. Zero my son. Napatingin kami sa babaeng tumawag kay Zero. Kumalabog ang dibdib ko sa kaba. Mom! Gulat na sabi ni Zero. Napapikit ako, sabi na nandito ang magulang niya, ang sabi niya wala. Natatakot pa naman din ako, dahil nandito ang mga anak ko. Pumunta sa gawi namin ang isang babae na nasa 50s na ang edad. Maganda siya, may katangkaran at maputi rin. May dala siyang pamaypay, at marami ring mga gold na nakasabit sa kanyang katawan. I can't believe that this day happened. Dati gusto akong ipakilala ni Zero sa magulang niya, pero hindi na tuloy-tuloy dahil ayaw ko, baka hindi ako matanggap, ngayon kaharap ko na siya. Zero kissed her mother's head, and her mother eyes darts on me. Nanginig ang tuhod ko dahil sa kanyang tingin. Hindi naman siya nakakatakot, pero ang kanyang mata iyong nakakatakot. Dahil sa kaba ko at napaiwas ako ng tingin. You are Gemella? Tanong niya. Yes po, madam, nauutol talaga ako, hindi ko mapigilan. Nagulat ako nang bigla niya akong niyakap, at nakipagbeso-beso pa sa akin. Thank you for changing my son, tumawa siya at nagsalita ulit. Salamat dahil pinagalitan mo siyang hawakan ang kumpanya. Ikaw lang ang nakapilit sa kanya and may apos. Tumili pa siya at niyakap ang mga anak ko. Kumunot ang noo ko.
Nagpasalamat siya sa akin. She is Mrs. Buenavista. Nakahinga ako ng maluwag kahit konti, dahil hindi niya ako pinaalis dito sa bahay niya. Mapaano ka nakapunta rito? Tanong ni Zero at kinuha sa akin si Cronus. Erwan called me last 2 days. He said that you're coming here with your family. Kaya syempre excited akong makita ang mga apo ko, at si Gemela din, kaya umuwi agad ako. By the way, your dad is also here, nasa kwarto siya. Si Erwan late pupunta rin dito. Magpapahanda ako ng masarap na hapunan mamaya. Erwan, hinilat pa ni Zero ang kanyang sentido. I glared at him because he cursed, and my sons are here. Umiwas siya ng tingin sa akin, at kinuha ang kanyang mga anak. Sasama na sana ako, nang hinawakan ng kanyang ina ang aking kamay, at pinaupo ako sa sofa, habang sila ay papunta na sa taas. Kinakabahan talaga ako. This is Zero, Mom. Gemela Pelayo, right? I nodded. Yes, madam. Magalang kong sagot. Oh, don't call me madam. Call me mama or mama, aniya at tumawa pa. Napakagat ako ng labi, dahil pareho lang naman ang pinagpipilian niya. She held my hand before saying, "Thank you again for changing my son, you know Zero is hard-headed boy. Mabuti na lang nakilala ka niya," and Erwan said umiyak iyon dahil sayo, umiling-iling siya at tumawa. Hindi ko pa siya nakikitang umiiyak, noong bata siguro oo, pero noong nagkaisip hindi na. Mga babae siguro umiiyak sa kanya, pero never siyang umiyak sa babae. Pinaiyak niya rin po ako. Pagtatapat ko, halos lahat naman, may mga babae pang ang pumunta dito at naglampasay pa, dahil sinaktan sila ni Zero. Pero may isa talagang desperada, pero nakalimutan ko pangalan niya, grabe naman ang salitang desperada, super harsh. Alam ko rin na tinago mo ang anak ni Zero sa kanya. Wala ako dito pero marami akong tao nakapaligid sa kanya. I salute you for that, Gemela. You're strong and brave, na kaya mong palakihin ang mga anak nyo. Hindi ako makapagsalita sa mga sinabi ng mama ni Zero sa akin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Kung ikaw tinago mo ang anak nyo ni Zero, ang ibang babae naman ni Zero, halos ipilit na may anak sila ni Zero, kahit nasabi ng anak ko hindi, kagaya ni ate. Para makakuha ng pera sa anak ko, pero ikaw hindi mo iyon ginawa. Alam ko lahat, Gemela, nandyan si Erwan para sabihin sakin lahat. Ngayon na himasmasan na si Zero, sising-sisi na yun siguro. Mahal ka ng anak ko, Gemela, sana mahalin mo rin siya, kagaya ng pagmamahal niya sa'yo.